Mga kabrid, magandang umaga sa inyong lahat mga kabrid. Ito, samahan nyo na naman po ako sa ating paglalathala at pag-update sa ating mga alagang manok mga kabrid. Ang video na gagawin natin ay tungkol po sa mga manok mga kabrid. So ayan sila mga kabrid. Oh. Tara, samahan niyo ako mga kabrid sa paglalathala and din pag-update sa inyo at pag-share ng ating mga nararanasan at pwedeng maging karanasan natin na pwede rin sa inyo mga kabrid. So ayan, oh. Tara, bago ang lahat mga kabrid, mag-intro muna tayo. Magandang araw sa inyo mga kabrid, magandang araw ito mga kabrid. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Yung ating patuloy na pagkain ng ating mga alagang manok mga kabrid. So tara, samahan nyo ako. Ang video na ito ay nauukol po sa pag-aalaga ng manok, sitwasyon ng ating mga manok, at kung paano natin sila inaalalayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay mga kabrid. So syempre, animals, birds, we need to do the disclaimer method mga kabrid. So disclaimer mga kabrid, there were no animals that were harmed during the making of this video. This video is for viewing, breeding, and sharing purposes only. I was just trying to share my knowledge on how I raise my chickens and fowls in my small backyard mga kabrid. So tara, samahan niyo ako. Ipakita ko sa inyo ang kasalukuyang sitwasyon natin after natin magpakain sa umaga ng ating mga alaga. So nandito po tayo sa puntong nagmo-monitoring tayo, which is yung mostly talaga kailangan tutukan ng mga breeder kung ano ang sitwasyon nila at bakit sila nagiging ganyan, no, mga mapupula sa ginagawa nating proseso. Dito rin tayo nakakapag-isip-isip kung tama ba ang ginagawa natin, sa monitoring ba natin, uy, ganito si mapili to mapili yung isa na to ano kaya ang problema nito, hihipuin ko to ng maayos mamayang gabi, ganun mga ganun ba mga kabrid, bakit kaya ganito itong isa na to. So doon natin napapagtanto ang mga bagay at katanungan sa ating mga sarili upon monitoring mga kabrid. So syempre mga kabrid, tamang tingin-tingin din. So ito yung mga sisiw natin na galing sa crossbreed nitong season na ito mga kabrid, yung ating cross sa gray, sa itim at saka sa bulik natin mga kabrid. Ayan sila mga kabrid. Tapos dito napag-iisip-isip ko, mag-share din ako ng mga idea about sa pagpapalaki ng sisiw ng 2 to 3 months up to 4 months mga kabrid. So ayan, makikita nyo nasa baba yung mga patukaan nila, which is babaguhin na natin yan, na decision na natin ngayong araw na kailangan na yan maiangat na mga pakainan natin nila mga kabrid. Isa kasi yan sa nakakapagpabagal sa talagang kapabilidad ng ating mga alagang manok na tumangkad mga kabrid. Ang patuloy nilang kayuyuko, isa yan. Pag hindi mo yan naagapan, may mga manok talagang makikita kang may kuba, mayroong hindi maayos ang postura. So kailangan natin iangat ang mga patukaan na yan mga kabrid para mas makatulong po ang sistemang iyon sa patuloy nilang pagtangkad. Kasi ang mga 2 months, 3 months, 4 months, andun na po tayo sa developing baby chicken. Yung pagtangkad nila, andun na tayo doon. Makikita mo yan, mapuputla, makikita mo yan, biglang tatangkad, mga lingat-lingat ka lang, matatangkad na, kasi andun na sila sa stage na yon. Dito na rin po ako nag-i-start mag-control ng pagkain nila mga kabrid. So ito mga kabrid, makikita nyo ang ginagawa kong isa sa nagiging dahilan kung bakit nakakapagpalaki tayo at nagkakaroon tayo ng mga matataba at malulusog na alagang manok mga kabrid. Ang patuloy nating pagbili ng reject na saging na saba pag wala talaga tayong budget. Pag meron, bumibili tayo ng sapad-sapad mga kabrid. Ito, ang mga overripe po ay nilalagay ko sa Tupperware. Ang mga matitigas pa, mga okay pa, is nilalagay ko sa plastic mga kabrid. Yung sa Tupperware na po yan, iniimbak ko lang sa rep dahil hindi na po yan pwedeng nakabuyang-yang mga kabrid kasi overripe na po. So ito ang ginagawa ko mga kabrid, ang pagtsatsaga natin sa kung paano na tayo nagbibigay ng malulusog na pagkain, yung masustansya mga kabrid. Ang saging na saba para sa akin ay malaking bagay at malaki ang naibibigay na impact sa ating mga alaga. Unang-una ang outcome po niyan base sa aking karanasan po is talagang matatakaw po ang alaga natin, malulusog pati mga kabrid, matitigas ang mga buto at maaayos ang pangangatawan mga kabrid. Ilang na yan, magpo 4 years na tayong gumaganyan mga kabrid. Ganyan lang sistema natin. So talaga may mga suki na tayong tindahan ng saging, marami na tayong pwedeng daanan, tsaka alam na nila dahil
Gaano naman ako sa kanila ba, yung to be honest lang, sasabihin ko na, ay kapos ako ngayon, baka mayroon ka dyang reject lang. So, ngayon pag mayroon na mga, pero binabayaran natin yan 50 pesos. Pero pag medyo may pera, yung naka-display na ang bibiliin natin, yung sapad-sapad na. Kasi syempre para naman na hindi na tayo mapagod ng kagong ganito. So makikita nyo mga kabreed, para sa akin bilang breeder, ito yung nakikita kong kailangan ng mga manok ko, ang pagmi-maintain sa kanila ng saging na sabaw, which is hindi naman kaya almost din ng mga breeder mga kabreed. So dito talaga hindi ako nagkukulang ng ganito, hindi rin ako na kukulangan sa outcome mga kabreed. Talagang malulusog sa pangangatawan ng ating mga alaga. Talagang pag nahipo mo sila, pag nahawakan natin ang ating mga alaga, talagang okay para sa akin. Wala tayong papayat-payat ng mga alaga mga kabreed. Malulusog ang mga alaga natin dahil sa sistema natin ganito mga kabreed. So tuloy-tuloy lang ako. So pinapakita ko sa inyo ang mga bagay ukol sa aking mga alagang manok at sa mga outcome nito. Bakit ko ginagawa ang ganito at bakit pinagtsatsagaan ko ang saging na paglalagay sa kanilang pagkain. Meron naman akong blender. Bakit ganito ang ginagawa natin araw-gabi, tapos napapalsuhan lang yan ng mga yan kapag po mayroong karamdaman ng ating mga alaga. So antimano, iba ang i-apply natin doon. Paggagamot sa pamamagitan ng organic na pamamaraan. Marami tayong nakikita ginagawa na organic, ang gaya ng dahon ng oregano mga kabreed, yung bawang, puro grinded. So ayan kabreed, yung ating dalawang balde, medyo madudumi na siya kasi mabilis dumihin niya kasi nga malakas sa residue ang ating ginagawang mixture mga kabreed. So with feeding lang lagi tayo dahil kontrolado talaga natin ang tubig dito. Sa wheat feeding kasi mas nakakapag-apply ka ng moisture sa iyong mga alaga, hindi yung papatubigan mo pa, hindi ho yun. Mas marami po, times 2 po ang nailalaga kong moisture sa ating mga alaga. Isa kasi sa pinakakailangan ng ating manok is yung tubig sa pangangatawan. Kailangan pag-control mo po ang tubig sa pangangatawan ng iyong mga alagang manok, kontrolado mo rin po ang kanilang kalusugan, pagmumuka, tibay at resistensya mga kabreed pagdating sa mga sakit mga kabreed. So ayan, pagtsatsagaan nating balatan ang mga okay pa para po maigiling natin sa blender mga kabreed. So ang isa dyan, ang halo po ng dyan is stag developer, yung crack, tapos integra 2, tapos integra 3 mga kabreed para sa mga sisiw natin tsaka sa mga inahin mga kabreed. Tapos i-blender natin yan. Yung isa naman mga kabreed, ang halo din po natin doon is yung Vortex, Enerton, crack corn, tsaka yung itong saging na saba mga kabreed na giniling. So ayan mga kabreed, ganun lang ang ginagawa natin pang araw-araw. So hanggang dito na lang ang munti nating update mga kabreed. Hanggang dito na lang po, and then hopefully mga kabreed, lagi lang po kayong nasa maayos ng kalagayan. Huwag kayong manglalamang sa kapwa at ang karma, ang balik sa inyo ay delikado yan, doble-doble. Maraming salamat, and then thank you po sa inyo.